Hay, ano ang kwento sa likod ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? Pag-usapan natin ito. Ganito kasi yan, noong 1789 sa bansang France, grabe ang sitwasyon. Lugmok ang ekonomiya, in short may kahirapan, gutom ang masa, samantalang ang hari at maharlika ay buhay hari pa rin. Ibig sabihin, habang mayaman ang ilan, marami ang naghihirap na mamamayan. Kaya ito ang nagtulak upang magkaroon ng French Revolution o pag-aalsa sa gobyerno. Kasi naisip ng mga mamamayan, bakit ang hari kapag pinanganak na may trono, nasa kanya na ang lahat ng karapatan, samantala ang mga mamamayan, lalo na ang mga ordinaryo, ay wala. At upang may sakatuparan ito, ang mga miyembro ng National Assembly ay gumawa ng isang dokumento. Kung may tatanong nyo kung ano ba yung National Assembly, ito yung mga kinatawan ng mga mamamayan. Dito sa Pilipinas, ang katumbas nito, ang pinakamalapit ay ang mga miyembro ng Kongreso o mga House of Representatives dahil sila yung kinatawan ng mga mamamayan ng kanilang distrito. So, yung dokumento na ito yung tinawag na Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. At ano ang nilalaman nito? Ang laman nito ay tungkol sa iba't ibang karapatan tulad ng lahat ng tao ay sinilang na malaya at pantay-pantay, karapatan sa seguridad, ari-arian at paglaban sa pang-aapi, karapatan sa pagsasalita at pagpapahayag. At ang dokumento na ito ay nagpapakita o nagsasabi na ang kapangyarihan ng hari ay hindi galing sa kanya, kundi sa mamamayan. Kaya nangangahulugan lamang ito na ang hari ay hindi boss by birth. Ngayon, bakit mahalaga ang Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? Simple lang. Dahil ito ang naging ugat ng modernong karapatang pantao na meron tayo ngayon. At ito ang naging basehan ng pagkakaroon ng panibagong konstitusyon ng bansang France. Kaya mula sa pagiging absolute monarchy ay naging constitutional monarchy ito hanggang sa ito ay maging republika at nawala ang hari bilang pinuno. At syempre, naging basihan din ito ng Universal Declaration of Human Rights at naging basihan ng mga Bill of Rights ng iba't ibang bansa sa mundo. Ang haba ng usapan sa dokumento na ito, pero to make it short, isipin mo ang lipunan noon parang laro. Ang hari, siya yung gumagawa ng patakaran o rules. Siya ang referee. Kaya ang ending, siya ang panalo. Pero pagkatapos ng declaration, nagbago ang sitwasyon sapagkat merong dokumento na sinusunod na pinagtibay ng mga kinatawan ng mamamayan. Ito ang National Assembly. Kaya ang kapangyarihan ng hari ay naging limitado. So sinasabi lamang nito o mahalagang ideya nito na yung lagi nating naririnig sa mga abogado, sa mga eksperto na no one is above the law. Kahit pa siya ay hari, walang mas nakatataas sa batas kahit na sino pa siya, ano man ang estado niya sa buhay.